Mia, ilang paaralan na ba ang kasalukuyang apektado ngayon bunsod ng mga pagulan na dala ng habagat? Bernard, base sa pinakahuling update ng Department of Education as of August 16, 5 p.m. kahapon, nasa 4,890 ang naitalang minor damage classroom ngayon na nangangailangan ng response intervention. Patuloy na apektado ng habagat ang ilang paaralan sa iba't ibang lugar kasabay ng pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa pinakahuling situation report ng Department of Education as of August 16, nasa 4,890 classroom na ang napinsala, kabilang ang 1,730 na mga may major damage at 1,655 na totally damaged. Nasa 1,411 schools naman ang nakapag-ulat ng pinsala. Sa tansya ng DepEd, aabot sa 239.6 million ang kailangang pondo para sa minor repairs ng 4,890 classroom. May karagdagang 41.2, 289 million naman para sa cleanup at clearing operation sa 1,411 na paaralan. Samantala, 242 ang ginamit bilang evacuation centers kung saan 922 classrooms ang ginamit para sa tinatayang nasa 7,726 na pamilyang naitalang na nakasilong dito. Ayon sa DepEd, patuloy ang pagkuha nito ng datos para sa mas accurate na pagmomonitor sa mga paaralang apektado at sa mga lugar na nagsuspindi ng klase. Samantala, ayon naman sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, pinakaapektado sa ganitong sitwasyon ng ang pagkatuto ng mga estudyante, lalo na sa mga lugar na nakararanas ng matinding pag-ulan at suspensyon ng klase. Kaya matagal na nating call talaga na hindi na gawing evacuation center yung ating mga students o tayo ng sarili. Kasi nga talagang istorbo dun sa ating mga klase, marami sa mga teachers and education personnel natin natutulak din na maging volunteer, na mag-conduct ng mga psychosocial na mga gawain o kakompanyan o at least nag-distribute ng mga kailangan ng mga evacuees natin, wala yung extra pay. Tapos, syempre, yung paglilinis din pagkatapos ng bagyo o habagat. No? Kaya, gusto rin talaga natin na magkaroon ng ibang lugar para dyan. Gate rin ng grupo na lumalabas na hindi rin sapat ang bagong pre-term school calendar para matugunan ang 58 law school days na binanggit ng EDCOM 2. Kasi kahit ano pang kalendaryo yan, kung hindi talaga climate resilient yung mga classroom, hindi maayos yung kalidad ng edukasyon na ibibigay natin sa mga estudyante once na nagbalik sa face-to-face kasi siksikan pa rin, walang libro, kulang yung teacher, education personnel, hindi pa rin talaga masusolusyonan ito, no? Samantala, kaugnay nito patuloy namang ipinatutupad ng DepEd ang learning continuity measures sa mga lugar na apektado ng masamang panahon, kabilang ang paggamit ng alternative learning modes kung kinakailangan habang nagpapatuloy rin ng pagmomonitor sa mga paaralang apektado pa ng habagat. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Mia Alonso, live mula sa Maynila.